Una sa lahat. Ang Office of the President, involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit ngayon nawala si Zaldico at aalis si Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na kidnapin si Zaldico doon sa Amerika at ibalik dito sa atin sa Pilipinas? Di pa niya natandaan na mas madalas di siya magbiyahe at hinahayaan siya ng Office of the President kahit meron din nakabindi na issue tungkol sa korupsyon. At ang payo niya is pakidnap si Zaldico. It's illegal. So ganun ba magbibigay ng suggestion ang isang vice-presidente gumawa ng illegal? Hindi ka din. Pilipinas, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Zaldi uwi. Travel clearance si Congressman Zaldico binawi ni Speaker Bogie D. Kaya Diaz, mag-asawang Diskaya, papasakaya sa Witness Protection Program. Palalabasin si Bryce, dating DPWH engineer Bryce Hernandez, pinahanap ng resibo kung kumikbak sa flood control ang ilang senador at congressman. Hinahanap ng mga resibo si dating DPWH engineer Bryce Hernandez laban sa mga mambabatas na tumanggap umano ng kickback sa flood control projects. Kaya pansamantala siyang palalayain ng Senado. Live mula sa Pasig City, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, kailan palalabasin ng Senate detention itong si Hernandez? Ricky, bukas na bukas din, pansamantalang palalabasin ng Senate Detention Facility itong si dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Yan ay para nga makakalap siya ng ebidensya kaugnay sa mga akusasyon na sinabi niya sa mga pagdinig ng Senado. At kung sinasabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na siya ring chairman ng Senate Ribbon Committee, hiniling niya ito kay Senate President Soto na payagan munang makalabas or temporary pass para kay Bryce Hernandez. Matatandaan mo, Gigino, sa pagdinig ng Senado ay iniuugnay ni Hernandez ang dalawang senador. Sila Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva na di umano nagpababa ng milyon-milyong pisong pondo para sa ilang flood control project sa Bulacan. At sa pagdinig din kahapon ay sinasabi ni Senator Ping Lacson na na-trace nila yung halagang 355 million pesos na itinuturo ni Hernandez kay Senator Jinggoy Estrada sa 2025 national budget at yung 600 million pesos na itinuturo naman ni Hernandez kay Senator Joel Villanueva ay nandoon daw sa 2023 budget na unprogrammed funds. Pero ang sinasabi ni Senator Ping Lacson, teka muna, kailangan ng resibo. Kaya bukas na bukas din, Gigi, 6 a.m. to 6 p.m., papayagang makalabas si Bryce Hernandez para maghanap ng mga kaukulang sinasabing resibo man yan, ledger man yan, o anumang patunay dun sa kanyang mga claims. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Ping Lacson. Inaprubahan ni Senate President Soto yung aking request na siya ay samahan palabas ng escort ng OSAA. So, makakalabas siya sa isang purpose lamang. Ang biniling ko lang sa mga abogado namin, kailangan closely coordinated do sa lawyer ni Bryce Hernandez. At may anong reaksyon dito ni na Senator Estrada at Villanueva? Noon hanggang ngayon, Jiggy, mariing itinatanggi nila Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva yung pagkakadawit nila dyan sa anomalya ng kahit anuman daw na flood control projects. Kung matatandaan din natin, Jiggy, kahapon sa pagdinig, medyo kumambyo nga itong si Bryce Hernandez sa kanyang testimonya nung sila ay magka-face-to-face o magkaharap ni Senator Jinggoy Estrada sa Blue Ribbon hearing. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ng Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Buo ang akiloob na sa bandang huli, ang katotohanan ang mananig at ang akusasyon laban sa akin ay malalantad bilang walang saysay na paninira. Lahat na lang po kapag Bulacan daw kay Joel yan. Klaro po sa akin, sindikato may interes sa 2028, may gustong sumikat at ako raw po ang gustong ialay bilang sacrificial lamb. Yan muna ang latest mula sa Senado. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni Mean Los Baños live mula sa Pasig City. Kumarap sa Independent Commission for Infrastructure si dating DPWH engineer Bryce Hernandez.
at may mga bago siyang ikinanta. Live mula sa Taguig, nangunguna sa balita si Rainiel Pawit. Rainiel, ano mga bagong revelasyon ni Bryce Hernandez sa ICI? Jiggy, may mga bagong ang pinangalanan itong si Bryce Hernandez dito sa ICI na konektado pa rin o may kinalaman doon nga sa mga anomalyang flood control project sa bansa. Yan yung kinumpirma sa atin ni ICI Special Advisor at Investigator Mayor Benjamin Magalong. Pero sabi ni Magalong, sa ngayon ay hindi muna nila ilalabas yung mga pangalan. Pakinggan natin yung pahayag ni Magalong. Very cooperative si Bryce, no? Mr. Hernandez, very relevant yung kanyang mga revelations niya. And to cut it short, talagang tell-all siya. Basta masasabi ko lang is marami pa siyang nabanggit na mga hindi nabanggit noon. Jiggy, sabi naman ni ICI Chairperson Andy Reyes Jr. ay naging cooperative nga itong si Hernandez at nilahad nito yung mga bagay o mga impormasyon na makatutulong pa dito sa investigasyon. At kanya ring sinabi na yung mga detalye nga ngayon na ibinigay nitong si Hernandez ay magagamit nila sa mga susunod pa nilang pagpapatawag doon pa sa mga ibang resource person na pwede ngang magbulgar pa nitong mga anomalya dito sa flood control project at ilang government-funded infrastructure sa loob ng 10 taon. Jiggy. At Rainiel, may sinukur na luxury car si Hernandez sa ICI. Jiggy, kanina nga nung paglabas ni Hernandez, ni Bryce Hernandez dito sa may ICI office ay isinuko niya rin itong isang luxury car na nagkakahalaga ng 13 million pesos dito na rin sa kustodiya mismo ng ICI. Jiggy, kung tatanungin kung bakit niya ito ginawa, sinabi naman ni Mayor Benji Magalong na this is out of good faith at gusto nga raw isa rin ito sa pagpapakita ni Bryce ng kanyang respeto at pakikipagtulungan dito sa ICI. At sa mga susunod na araw ay kanya ring isusurrender ito, turn over dito sa ICI yung higit 100 milyong pisong halaga pa ng 2 luxury car at mga motorcycle. Jiggy. At humarap din sa ICI si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ano ang kanyang naging pahayag? Jiggy, naging mailap naman sa media itong si dating Secretary, DPWH Secretary Manny Bonoan, no? Pero kinumpirma rin sa atin ng ilang ICI officials na dumalo siya dito nga sa unang pagdinig nitong independent commission na ito. Sinabi naman sa atin ni Mayor Benjamin Magalong na yung mga kaalaman nitong si dating Secretary Bonoan tungkol nga doon sa iba't ibang proyekto ay makapagbibigay rin sa kanila ng lead kung saan yung mga specific na lugar na posibleng ang nagkaroon pa ng anomalya sa mga proyekto. At Jiggy, balikan ko lang, 4 o'clock lumabas si Bryce Hernandez dito sa ICI office. Nung mga panahon na yon ay sinakay na nga siya doon sa isang vehicle at inaasahan natin na dadalhin na siya ulit doon sa kustodiya nga ng Senado. Pero around 4:30 in the afternoon, yung mismong sasakyan na sinakyan niya at sinabi ngang papunta na siya o paalis na dito sa opisina na to ay bumalik ulit dito. At sa ngayon ay hindi pa natin alam kung ano nga ba yung dahilan kung bakit bumalik dito si Hernandez at kung may mga detalye pa ba or ongoing pa ba yung ilang investigation sa kanya dito nga sa taas ng opisina. Jiggy. Yan ang ulat ni Rainiel Pawid live mula sa Taguig. Ginawi ni Speaker Boji D ang travel clearance si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sa nilabas na notice ni D, inutusan niya si Ko na umuwi na ng Pilipinas sa loob ng 10 araw. Nakasad din dito na maaring maharap si Ko sa disciplinary at legal action kung hindi siya susunod. Isa si Ko sa mga dinadawit sa flood control scam dahil sa manoy budget insertions noong 2025 nung chairman siya ng Appropriations Committee. Siya rin ang founder ng kumpanyang SunWest, nakabilang sa top 15 contractors na pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa Amerika si Ko ngayon para magpagamot. Hindi pa malinaw kung anong sakit niya. Samantala, nagsagutan naman sina Vice President Sara Duterte at Palace Press Officer Claire Castro kaugnay sa pagpapauwi kay Ko. Involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit ngayon nawala si Zaldico at aalis si Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na kidnapin si Zaldico doon sa Amerika at ibalik dito sa atin sa Pilipinas?
ipakidnap si Zaldico. Unang-una, sabi niya, ba't hinayaan magbiyahe? Dapat alam niya, bilang Vice Presidente, na ang pagbabiyahe ng mga babatas hindi sakop ng Pangulo. Di ba niya natandaan na mas madalas di siya magbiyahe at hinahayaan siya ng Office of the President kahit meron din nakabinbin na issue tungkol sa korupsyon na parte ng Articles of Impeachment? So anong pagkakaiba nun? Susunod, kaliwat ka ng protesta kontra katiwalian nagpapatuloy. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Lalong lumalakas ang sigaw ng taong bayan kontra katiwalian, kaliwat kanan ng kilos protesta ngayong Biyernes. Live mula sa Maynila, nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Mon, ano mga grupo ang nagrarally? Jiggy, kasi simula pa lamang na bigla naglabasan ng ilang estudyante dito sa may Taft Avenue para magsagawa ng kilos protesta. Pero bago ito, nagsama-sama rin ang iba't ibang mga grupo ng mga kababaihan, kabataan, manggagawa, maging mga environmentalist nang mag-rally naman sa may Menjola. Kanya-kanya rin silang gimmick para iparating ang kanilang saloobin. Ang mga motoristang dumaraan nga sa may Legarda Street, idinaan pa sa malakas na busina ang kanilang protesta. Binansagan nila yung busina kontra korupsyon. Meron din isang grupo na naglatag naman ng mahabang telang pula habang tumatawid sa Recto Avenue. Bahagi raw ito ng global campaign na tinatawag na Draw the Line para sa climate justice. Sa halip daw kasi natutukan ang krisis sa kalikasan, kinurakot naman ang pondo ng bayan. Nakisali rin sa kilos protesta ang grupo naman ng mga manggagawa sa pangunguna ni Calio de Guzman ng Partido Lakas ng Masa. Jiggy. At Mon, may malawakang rally ngayong linggo, tuloy na ito. Oo, Jiggy, tama ka dyan, no? Talagang patikim ng araw ito sa malawakang rally na mangyayari sa linggo. Kasalukuyan nga nag-rally din ngayon ng sabay-sabay ang iba't ibang grupo sa may Welcome Rotonda, sa may Quezon City Hall, Zabarte Road, Anda Circle, Pasig Palengke, Marikina Bonanza at sa Pasay Rotonda. Iisa ang panawagan ng mga grupo, ang managot lahat ng mga nangungurakot. At ito nga nasa likod ko ngayon, Jiggy, simultaneous din na pagsasagawa ng kilos protesta ng grupong tinatawag na One Taft. Ito yung mga estudyante nag-aaral sa paligid ng Taft Avenue na nangangalampag ngayon sa lansangan. Dismayado na raw sila sa matinding bahang nararanasan dahil sa kinurakot na pondo para sa flood control. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa Maynila. Humiling na ng witness protection sa DOJ ang mag-asawang Diskaya para sa kanilang pagtestigo sa flood control scandal. Live mula sa Maynila, nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, ibig bang sabihin ay posibleng ang maging state witness na itong mga Diskaya? Jiggy, naging matipid si Justice Secretary Boying Rimulya sa naging resulta ng kanilang initial evaluation kina Curly at Sara Diskaya. Pero ang malinaw lang sa ngayon ay hindi papasok sa Witness Protection Program ang mag-asawa. Tumagal ng 2 oras ang initial evaluation ng DOJ sa mga Diskaya. Kasama nila ang kanilang abogado na si Cornelio Samaniego. Jiggy, kanina dinala ng Senate Sergeant of Arms si Curly Diskaya. Magkahiwalay silang dumating ng kanyang asawa na si Sara. Naglatag ng basihan ang DOJ kung kwalipikado ang mga Diskaya sa WPPO Witness Protection Program. Narito ang pahayag ni Justice Secretary Rimulya. About our concept of justice. Una-una, the whole truth and nothing but the truth. And pangalawa, in the end, there will be restitution.
Jiggy, bukod sa katotohanan, titingnan din ng DOJ kung may sapat na basihan na nasa panganib ang buhay ng mag-asawang Diskaya. Kabilang na rin dyan sa mga naunang sinabi rin ni Justice Secretary Remulla na nais niyang ipabalik sa mga Diskaya yung mga ill-gotten wealth o mga perang nakulimbat nila mula sa mga flood control projects. Sakaling aprubahan ang hiling ng mga Diskaya, bibigyan ng specialized officers mula sa DOJ ang mag-asawa para magbantay sa kanila. Bibigyan din sila ng shelter o di kaya out of shelter setup dahil sabi nga ng DOJ, afford naman yan ng mag-asawang Diskaya. Jiggy. At Gio, paano kung mapatunayan ng DOJ na talagang nagsisinungaling pa rin itong mga Diskaya sa kanilang mga pahayag? Jiggy, pwede silang kasuhan ng perjury ayon yan mismo kay DOJ Assistant Secretary at Spokesperson Miko Plavano kung mapapatunayan ngang nagsisinungaling o magkasalungat ang kanilang mga sinasabi. Narito ang pahayag ni Plavano. Pakinggan natin. If the truthfulness is attacked or we find out that there are statements meant to derail or distract the investigation, that privilege can be taken away as well. Jiggy, nilinaw ng DOJ na walang immunity ang mga Diskaya sa Witness Protection Program. Magkakaroon lang daw ng immunity kapag umabot na sa korte at ginawa na silang state witness. Doon lang sila magkakaroon ng immunity para hindi sila pwedeng kasuhan. Jiggy. Bukod dito sa mga Diskaya, may iba pa bang lumalapit dyan sa witness protection ng DOJ? Kinumpirma sa atin kanina ni Justice Secretary Remulla na bukod nga sa mga Diskaya, may 2 o 3 personalidad pa na lumalapit sa kanya o nagpaparamdam na mapabilang din sa Witness Protection Program. Isa na nga raw dyan ay isang kontratista pero hindi na yan pinangalanan ni Remulla. Pero yung sabi niya kanina ay isa ang kontratista na yan sa top 15 contractors na pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabila niyan, Jiggy, may isa pang kinukuha naman si Remulla na opisyal din ng DPWH na posibleng makatulong sa investigasyon at same din, hindi na rin yan pinangalanan ni Justice Remulla. Jiggy. Yan ang ulat ni Gio Robles live mula sa Maynila. Susunod, 16 na kawani ng DPWH na dawit sa flood control scam, sinuspindi ng ombudsman. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Sinuspindi ng ombudsman ang 16 na kawani ng DPWH na dawit sa flood control scam. Kabilang sa mga sinuspindi ang ilang section at unit chiefs, project engineers at cashier. Nagugat ang suspension order sa sinampang mga reklamo ng DPWH at COA kaugnay sa halos 390 million pesos na mga maanumalya umanong proyekto sa Bulacan. Sinuspindi ang mga dawit na empleyado para hindi na nila maimpluwensyahan pa ang investigasyon. Hindi sila sasahod habang suspendido. Nauna nang sinibak sa pwesto mga engineer ng parehong distrito na sina Henry Alcantara at Bryce Hernandez at JP Mendoza. May pabirong hirit si Pangulong Bongbong Marcos kay DPWH Secretary Vince Dizon sa kanyang talumpati sa isang pagtitipon sa Pampanga. Dito po ang Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na sa kasalukuyan. Matamda yung palakpak kasi DPWH kaya tulungan niyo po siya dahil marami siyang kailangan gawin. Sinabi rin ng Pangulo na kumpiyansa siyang kaya ni Dizon na ayusin ang mga problemang sinalo niya sa ahensya. Dagdag pa ng Pangulo, mananatiling nakatuon ng gobyerno sa tapat na paglilingkod. Bumisita ang Pangulo sa Pampanga para ipamahagi ang magit 500 titulo ng lupa sa mga benepisyaryo mula sa iba't ibang rehiyon. Mga bumabanderang headlines, alam mo na, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami sa Lunes dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.